anyo ng pari. Ang mga nakakakilala sa prayle ay halos hindi rin makapaniwala na ang pari may magaspang na ugali at matipunong anyo ay karoon pa ng malambot at damdamin. Tumindig si Padre Damaso at nagpunta sa silong ng balag sa ilalim ng balkonahe at umiyak na parang batang ibinulalas ang lahat ng sama ng loob. Dahil ito, nasabi ng lahat na talagang mahal ng pari ang inaanak na si Maria. Nang kumalma na ang damdamin ng pari, ipinakilala nito niya Victorina si Linares. Sinabi ni Linares na siya ay inaanak ng bayaw na Damaso at si Carlitos. Ibinigay ni Linares ang sulat sa pari na binasa naman niya. Lumitaw na si Linares ay nangangailangan ng trabaho at mapapamasawa. Ayon kay Damaso, madali niyang maihahanap ng trabaho ang binata sapagkat ito ay tinanggap na abogado sa Universidad Sentral. Tungkol naman sa pag-aasawa, sinabi ni Damaso na kakausapin nila si Tiago. Naiwan si Padre Salvi na malungkot at nagmumuni-muni. Nagitla na lamang siya ng batiin ni Lucas na hiningi umano ng payo tungkol sa pagkamatay ng kanyang kapatid. Nagdrama ng gusto si Lucas. Pilit na nagpapatungo siya ng luha na isinalaysay niya ang pakikipagkita niya kay Ibarra at binigyan lamang ng 500 piso para sa pagkamatay ng kanyang kapatid. Nagkaalit ang pari sa kadramahan ni Lucas kaya pinagtabuyan niya ito at pasalamat siya hindi siya pinabalangko ni Ibarra. Umalis na gumugulong-gulong si Lucas. Para kay Padre Salvi, ang hindi pagkikita ni Maria Clara at Ibarra ang dahilan ng mabilis na paggaling nito. Ngunit para naman kay Doña Victorina, ang pagpapagaling ng kanyang asawa ang dahilan nito. Nalaman ni Maria Clara sa kaibigan si Sinang na hindi pa makasulat si Ibarra dahil abala pa ito sa pagpapawalang bisa sa pagiging ex-komunikado. Nagsimula na ang pangungkisa ni Maria Clara kay Padre Salvi. Napas ni Tia Isabel na hindi ito pinakikinggan ng kubisal ng dalaga. Sa halip ay nakatitig lang ito. Narating ni Elias ang lugar ni Kapitan Pablo na itinuturing niyang bilang ama. Pareho nang walang kasama sa buhay ang dalawa, kung kaya't iminungkahin ni Elias ni Kapitan Pablo na sumama na ito sa lupain ng mga katutubo upang mamuhay ng payapa at malayo sa masalimuot na alaala ng kanyang pamilya. Ngunit sa kagustuhan ng kapitan na maipagigaranti ang mga anak sa ginawa ng mga dayuhan, ay tumanggi ito. Si Kapitan Pablo ay may 3 anak, 2 lalaki at 1 babae. Pinagsamantalahan ng kanyang anak na babae na isang alagad ng simbahan at napagbintangan naman ang kanyang anak na lalaki na nagnakaw ng magtangkang pumunta sa kumbento upang mag-imbestiga sa nangyari sa kapatid na babae. Bagamat hindi napatunayang may sala, ay huli pa rin ang anak na lalaki at nakaranas ng hirap sa kamay ng mga otoridad. Habang ang isa pang anak na lalaki ay nagpakamatay dahil sa hindi ito kinaya ang pagpapahirap ng mga gwardiya sibil na pinaginala ang maghihiganti matapos hindi madala ang kanyang sedula. Plano ng Kapitan Pablo na lumusob sa bayan sa tamang oras dahil wala pa rin mas mahalaga sa kanya kundi ang mga kagiganti. Naunawaan ni Elias ang salubin ng kapitan dahil minsan na rin niyang inisip na magiganti, ngunit sa takot na baka may madami pang iba, ay kinalimutan na lang ang hakarin na ito. Isa na rin din ni Elias ang kaibigan niya si Ibarra. Maaari itong makatulong upang ipaabot sa general ang hinaing ng buong bayan. Ipinangako ni Elias si Kapitan Pablo na kukumbinsihin niya si Ibarra upang tumulong. Kung sumang-ayon na ang binata, ay makakamit nila ang katarungang hinahanap. Ngunit kung hindi naman, ay nangako si Elias na aanib ito sa kapitan. Medyo nakakalungkot naman yung mga sinawa kapamilya. Yes po. Ngunit may tututunan ba kayo sa kabanata na pinanood natin? Meron po. Tara, pakinggan natin sa mga viewers. Kabanata 31 to 45 ay nagbibigay sa atin ng aral tungkol sa hustisya ng isang tao. Pinapakita nito ang kalayaan at ang respeto na dapat kailangan matugunan ng isang tao upang magkaroon ng isang payapang lipunan. Natutunan rin namin sa kabanatang ito ang pagkakaroon ng pag-asa sa kahit anumang hamon sa buhay.